So, yun guys, no? Algebra 1 tayo. Sasagot tayo ng sandang problems at mixing lesson. Let's go! Game, which of the following best describe 7 plus 8 ay? Oh, may nakita kayong ay. Matik, sulat mo na yan. Imaginary number yan. Okay? Ay, oh. Saan galing yan? Kay Leonard. Sino? Euler. Okay? Yung I na yan, pwede yung square root of negative 1. Oh, paano isulat sa cycle yan? Gamit ang mode 2. Okay? Wala lang, share ko lang. Hindi. Magagamit natin yan sa susunod na lesson. Kaya abang lang kayo, panoorin nyo, tapusin nyo to. Tuturo ko sa inyo din yan mamaya. At saan natin magagamit yan. Okay? Okay. Next, which of the following best describe 7 plus 0i? Oh, tandaan, isipin mo, A to, tapos B to. Yan ha, A to, B to. Tandaan, pag B ay may 0, real number na yon. Basta, para to sa mga may 0 ha, kung A ba yung 0 and 0, para lang yan dyan. Okay? Tandaan yan. Next, which of the following best describe 0 plus 6i? Oh, A naman yung 0. Tapos yung B may number naman. Tapos kasama yung I. O, pure imaginary number na yon. Okay? Tanda mo yan, pare koy. O, may dadagdag pala ako sa inyo. Hindi lang pala I din yung makikita nyo doon. Meron din mga, yan, pasigaw yan, pare koy. Meron din makikita ng equals. Ay, shit. Nasaan ang ballpen natin, pare koy? Yan. Equals. O, kanino naman galing to? Yung pasigaw na to. Ay. Ginagawa mo. Okay. Galing to kay Christian Crum. Okay? Sulat mo din yan. Inote mo na yan. Eh, yung equal sign, saan galing yan? Kay Robert. Paano ba pagbasa dito? Record eh. Charot. Basta ganyan spelling. Isulat nyo na yan. Okay? Pangit lang yung sulat, pare koy. Pero ito naman, next. The sum and product of conjugate numbers are... Sulat mo na yan. Real numbers yan. Pag nabasa mo yan. Okay? Next. Oh. Ito naman tayo. The number 9 plus square root of 2 is irrational number. Bakit? Kasi, si square root na to. Ha? Tandaan mo yan, ha? Pag may nakita kang square root, tapos may tanong na ganito, isulat mo na yan. Irrational number yan, pare koy. Okay? Next. The number 6 plus square root 4 is... Oh, may square root to. Bakit hindi siya irrational? Oh, tanungin kita. Naturo naman sa inyo to, di ba? May square root yung 4. Ano square root ng 4? 2, di ba? So, magiging ganito yung tsura niya, no? 6 plus 2. O, nasaan dyan yung square root? Wala na. So, rational number na siya. Okay? Okay. Next. The number of 0.069, 069, 069, 069. O, rational number yan. Bakit? Sige. Ito rational number. O, isipin nyo, rational number yan. May sakop yan eh. Yung integers, tsaka non-integers. Diba? Diba? Oh, pag sa integers, ano dyan? Yung plus, negative, then 0. Sa non-integers, yung mga decimals, yung mga ganyan, decimal, at meron ding ganyan. Tawag natin dyan is repeating decimal. Yan. Ganun. Eh, paano kung sa multiple choices natin ay walang rational number? Kaya sakop siya ng rational number dahil sakop nga siya ng non-integers na repeating decimal. Okay? Tandaan nyo yun. Then, paano naman to? Kunyari wala yan. Tapos mga nakalagay dito, integers, gano'n. Non-integers. O, ano yung sasagot mo? Siyempre, non-integers, di ba? Ganun yun. Eh, wala yung rational number eh. Okay, may isasagot mo. Okay? Next, which of the following is a surd? Surd? Ano yun?
Sa akin, ang palatandaan ko dyan, pagdating kasi surge, para ano siya, irrational. Okay? Oh, di ba pag irrational, yung mga square root, oh, yan oh. Tandaan, may di ako naturo sa irrational, yung galing dito. Pagdating sa irrational, di lang square root yung dapat mong tingnan. Baka may makita kang e, baka may makita kang pi. Sakop yan ng irrational, pare koy. Oh, next, 3 plus 5i. Oh, bakit may gento dito? Eh, di ba, pag may nakita kang ganyan, complex number na yon pare koy. Hindi siya third. Okay? Ito naman, may square root. Tandaan, sinabi ko kanina, kung marunong ka mag-square root, alam mong square root ng 9 is 3. Okay? Okay. Dito naman, 5 plus, ano square root ng 25? Di ba 5? Yan yung mag-iitsura niyan. Saan dyan yung square root? Saan dyan yung e? Saan dyan yung pi? Di ba wala? So, a na yan, pare koy. Easy. Next. Evaluate square root of negative 3 plus I times square root of negative 10. Tandaan, yung sinasabi kong mode 2, di lang yun para sa I. Para din to sa mga square root na imumultiply mo na may sign na negative. Okay? Tuturo ko sa inyo sa cycle kung paano gawin ito. Okay? So yun guys, no? Bago natin umpisahan, mas okay, ito yung gamitin nyo para magkaintindihan tayo, okay? Yung canon na F789 SGA. Ano to? Pwede to sa PRC, okay? Tandaan nyo yan, ha? Ito na lang yung bilhin nyo para magkaintindihan tayo. Unang gagawin sa question na yan, agoy, lobat. Ito yung sakit ng ng canon. Ayun yung problema. Yan. Mode 2 kasi complex, okay? Tapos yung tanong doon is square root of negative 3. Yan o. Sulat natin. Tapos times square root of negative 10. Ayan. Lalabas din sagot dyan. Negative square root of 30. Bakit kailangan i-mode 2? Diba? Kasi kung kunyari naka-mode 1 ka lang, papaytaw din sa inyo bakit kailangan yan. 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 Ng negative 10. O, tignan nyo. Math error siya. So, kailangan i-mode 2. Okay? Tanda mo yun. So, yun guys, no? Nakuha natin yung sagot doon na square root ay negative square root of 30. Okay? Next naman tayo. Dito naman tayo. What is the value of the square root of negative 64? Sulat natin. Mode 2 natin. Double check natin palagi. Square root negative 64 times square root ng negative 225. Tingnan nyo lumabas. Negative 120. Okay? Okay. Turn natin. Next problem. What is the value of 1 plus I raised to 3? Okay? Mode 2 ulit to. Mode 2. 1 plus shift n kasi nandun yung I close then raised to 3. Negative 2 plus 2y, okay? Negative 2 plus 2y, okay? Okay. Next, what is the value of 1 plus I raised to 9? Next, yung 1 plus I square root raised to 9. Error siya, di ba? So, ang gagawin natin 3 lang. Kasi 3 lang kaya nito. Pero ang gagawin natin ganito. Tatlong 3 gagawin natin. Isa pang ganyan. Para tanggapin ng cycle natin. Tingnan nyo, lalabas na yung sagot. 16 plus 6i. 16 plus 6i. Okay? Okay. So, yun guys. So, next number tayo.
Okay? Which of the following number is a prime number? Okay. Ano ba yung prime number? I-explain ko sa inyo. Tandaan nyo, pag sa prime number, prime, yan, number 1 daw, number 1. Okay? 1 lagi. Okay? Yung pwede mong i-divide sa 1 lagi. Kunyari, 1 times 2. Okay, di ba? 1 times 2. Ano pa? 1 times 3. Okay? 1 times 5. Oh, ba't ko nilaktawan yung 1 times 4? Bakit? Kasi, ang 1 times 4, di ba? Yung sa 4 na to, pwede kasi dyan 2 times 2. Oh. So, ang ibig ko sabihin dyan, di ba, equal sa 4 yan. Ang ibig sabihin ko dyan, dapat 1 lang pwede. Ayun yung sa definition ng prime number. Dapat puro 1 lang. Kunyari, isa pa, 1 times 7. Oh. Kasi di mo naman matatimes sa 7 yung 2 times 3, be 10 eh. 6 lang, oh, di ba? 1 times 7 lang siya. Kumbaga, yung mga 1 lang na pwede. Gets? Oh, kunyari, 1 times 6. Oh, di pwede to. Kasi, pwede yan 2 times 3. Di ba? Di ba? Oh. So, yung sa prime number, yung puro 1 lang na pwede mong i-times. Kunyari, oh, sa 4. Eh, pwede dyan 2 times 2, di ba? Oh, 1 times 1. Bawal yon. Bawal din pala yung ita-times mo sa sarili. Dapat 1 lang. Pero, dapat 1 lang, tapos bawal din yung sa sarili mo siya ita-times. Okay? Tandaan mo yun. Sa 3, oh, di ba? Pwede. 1 times 3 lang. Eh, yung 0, bawal. Kasi dapat greater than 1 lagi sa prime number. Okay? Gets nyo yan. Ayun yun. So, ang sagot dyan, C, 3. Kasi di pwede to, di pwede to, di pwede to. Okay? Oh, next. Which of the following number is happy number? Oh, papaliwanag ko naman sa inyo. Bakit? Ano yung definition ng happy number? Tandaan, ang definition ng happy number, tandaan mo dyan, dapat mag-equal sa 1 lagi yung ano. Yung 1,5, tapos 50, tapos 34, di yan mag-equal sa 1. Dito ko na lang bibigay example para mas maintindihan nyo. Kunyari, ayan, 91. Ang step kasi lagi dyan, sa ganyan, i-squared mo yung kada number, tapos pag-add mo. Ayan. O, 9 squared, 81. O, plus 1 squared, 1 lang, di ba? Tapos, 82 yan. Okay? So, next mo, 8 squared, plus 2 squared. Okay? Ano yan? 64. Plus 4, di ba? Di ba 68 yan? Sulat ko na dito. 68. Oh, 6 squared plus 8 squared. Oh, 36 plus 64. Oh, 36 plus 64, di ba 100? Oh, 1 squared, 0 squared, 0 squared. Oh, di ba? 1 lang yan. Di na ano to eh. Oh, ayan yung happy number. Dapat mag-equal sa 1. Kaya pag ito yung sagot diyan. Kasi tumama eh, nag-1 eh. Kasi kung ito try mo to, abutin ka ng kung ano dyan, di naabot yan ng 1. Okay? Ito yung technique dyan sa pagsagot ng ganyan. Okay? Okay. Next, the number 25 is what type of special number? Anong type daw ng special number daw tong 25? Ganyan, pag may nabasa kang ganyan, ganito gagawin mo dyan. Mag-isip ka ng number na pwede dyan na lalabas 25. Di ba 1 times 25? O, sa 25 meron pa. O, ano pwede? 5 times 5. O, di ba? Di ba wala na? So, ganito yan. Para malaman mo kung anong klaseng number siya, ipag-add mo to. Tingnan mo. 1 plus 5 plus 5. Ilan lalabas dyan? 11, di ba? So, yung 25 is mas greater than siya dun sa 11. Di ba? Kasi, mas mataas yung 25. Di ba? Ang tawag natin doon, pag ganyan lumabas, deficient number. O. Di ba? Eh, paano naman kung mas mataas to, hindi natin nakuha 11? Kunyari lang ha. Kunyari lang. Kunyari, ibang number yung binigay. Pero,
isipin na lang natin, mag-assume na lang tayo. Kunyari sa 25 na yan, ang lumabas dyan is 30. Yan. Siyempre, less than na yan. 25 less than 30. Di ba? Ang isasagot mo doon, abundant number. Okay? Okay. Di ba? Ayun lang yung pinagkaiba ng dalawa na to. Eh, paano naman pag sa happy number? Eh, no, nagbigay na ako ng example kanina. That mag-equal sa 1. Okay? Eh, paano naman sa perfect number? Pag sa perfect number naman, kunyari, magbibigay ako example sa perfect number. Dito na lang lalagay. Kunyari, yung sa 6. Ano yung pwede dyan? 1 times 6, di ba? Excuse me. Ano pwede sa 6? 2 times 3. Tingnan mo. Ipag-add natin to. 1 plus 2 plus 3. Ilan? Di ba 6? Oh, yung 6 equals sa 6. Perfect. Okay? Ayun yung definition dyan sa perfect number. Okay? I-notes nyo yan, ha? Note nyo yan. Oh, next tayo. Which of the following is a happy number? Oh, happy number ulit. Oh, di ba parang nagsagot tayo ng 100 dito? Oh, matik, ilista mo na yan. Pag may nakita mong 100, tas happy number yung inano, ilista mo na yan. Kasi 1 squared, 0 squared, 0 squared. Di ba 1? Oh, ayun na yan. Ayun yung sagot. Next. Considered as the counting numbers. Anong sagot dyan? Integers. Bakit? Ang definition kasi ng integers is kasama din yung pag-counting mo ng numbers. Kunyari, 1, 2, 3, ganyan. Pwede rin patras naman. Negative 1, negative 2, negative 3. Yan. Ganyan yung sa counting numbers. Ang tawag natin dyan, integers. Okay? Okay. Yun guys, no? Next tayo. Which of the following statement is correct? A, 500 has 4 significant figures. 4 ba yan? Wait lang ha, papaliwanag ko. Ang 5,000, ano lang to? Maniniwala ba kayo pag sinabi ko 1 significant figure lang to? Siyempre, dapat maniwala kayo. Kasi, ito yung bilang yan. O, 1. Ito yung 1. Pagkadugtong yan 0, ano to ha? Para to sa hindi decimal. Okay? So, yung pagkasunod niyan 0, di mo na siya bibilangin. So, ang pagbilang lang dyan, isa lang. Okay? Eh, paano naman kung may nakalagay na gento? Yan. May kasunod na number. O, paano naman pag ganyan? Ilang decimal yan? 5. Bakit? I mean, 5 significant figure yan. O, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Then yung kasunod 0 na, tanggal na yon, hindi na yun kasama. Ganyan yan pag sa hindi decimal. Okay? Tandaan nyo yan. So, bale, 1 significant figure lang tong A. Ito, 5 significant figure ba to? Isa lang to. Bakit? Pag sa decimal, syempre dito bilang. Dito ako mag-start sa decimal. Okay? Tapos, pag 0, una, huwag may bilangin. Doon ka sa mag-start pag may number na. So, 1 lang to. Hindi 5. Okay? Ganun siya. Ganun pag sa decimal. Eh, paano naman? Kunyari, ganito. 0.0005. Tapos, may 0.03 naman. Ganyan. Eh, masasabi pa rin ba natin na 1 significant figure to? Hindi na. Bakit? Ang sagot na dito is 4. Bakit? Ito, di mo to bilang. Kasi dito mag-start talaga. Pero pag katabi niyan 0, di rin bilang, di rin bilang, di rin bilang. O, may nag-start ka na dito, may number na 5. Then 0, 0, 3. O, so ilan yan? 1, 2, 3, 4. Kasi hanggang dito may bilang eh. So, isasama mo na yung kasunod niyan. Okay? Ganun yung ano niyan. So, ang sagot dito is 4 significant figure pag ganito yung problem. Okay? Tandaan niyo yan, note niyo yan. Next. 100,050. 6 significant figure ba to? Hindi. Oh, whole number siya, di ba? So, di ka na magbibilang pag may 0. So, di na to bilang.
Oh, kasi 0 na kasunod. So, hanggang dito lang yung bibilangin mo. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 lang. Hindi siya 6. So, hindi siya tama. Okay? O, next. Ito naman. 3 significant figure. O, masasabi mo bang tama to? Tama to. Bakit? O, dito bilang. Kasi dito talaga mag-start sa decimal. 1, 2. Hindi rin kasama yan. Kasi 0 Dito mag-start. 3. O, may bilang na. Then, isasama mo sa bilang to, yung kasunod niyan. Ganyan yung sa decimal. Isasama mo yung katabi niya. Okay, 300. 1, 2, 3. O, 3 significant figures. Gets? Gets yan. O, yan. Pagdating sa round off. Next, round off 8.65 into 2 significant digits. Ano sagot dito? Decimal. So, ide-decimal natin to. 8.65. Ang decimal nito is 8.6. Bakit? Kasi, pag kunyari, 8.66 naman to, magiging 8.7 na yan. Pero pag 5 lang, i-stay mo lang siya dito. Okay? Gets? Paano naman pag 8 nakalagay dito is 8.64? So, 8.6 pa din, mag-i-stay pa din. Diba? Mag-i-start ka sa 5. 5 pababa, mag-i-stay yun. So, 8.6 lang to. Okay? Pag 6 pataas naman, yan, 6 pataas, magdadagdag ka ng isa dito. Tulad nito, 8.66, 8.7. Okay? Gets? So, A sagot dito. Next, which of the following statement is correct? Oh, 0.0020 has one significant figures. Mali. Dalawa yan Yan 1, 2. Ito, whole to, di ba? Pero bilang lang dyan, isa. Kasi 0 Di naman siya decimal. Ganyan yung rule dyan sa whole number. Next. Ito naman, may decimal sa dulo. 5. Pag ganito naman, parang may 0, 0 sa dulo, tapos nag-start ka sa may number, isasama mo yung ito. Wag lang yung ganito. Yung ganyan. Di talaga kasama yan. Pero pag nauna yung parang whole number natin dyan, or yung number na yan, kasama mo yan bilang hanggang dulo. Gets? Kaya 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung tamang sagot. Tama siya. Ito, check natin to. Tama ba to? 0.0. Wala tong bilang. O, dito mag-start. 4. 1, 2, 3, 4. O, hindi siya 3 significant figures. So, mali siya. Okay? Mali yan. O, next. The number 0.002456 has how many significant figures? O, tandaan yung sinasabi ko, di mo isasama itong mga 0. So, bibilangan mo na yung nag-start sa number na to. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. O, di ba? 4. O, 4. Next. Okay? Next. The most digit of the number 0.2025 is ano? 2. Pag sinabing most significant digit, sa palatandaan ko dito, ito lang Yan. Yung kasunod nung sa decimal. Yan. Ewan ko kung tama yung pag-intindi ko. Basta ganyan yung technique ko. Okay? Next. When round off to 4 significant figures. O, 4 significant figures. So, 4 lang dapat. So, titingnan natin. Ito, 4 to. Tama. Pero, tama ba yung pag-run off? Tingnan mo. 58. 7 yung katabi. Di dapat 59 na to. Dapat 69.59 dapat makita natin. Nung sa makikita natin sa D. Okay? O, tingnan mo muna natin yung B. 5 ay 6 to So, mali na to. Ito, 69.69. Mali na yan. Layo, 58 yan, Paano naging 69 yan? Di ba? So, D na yung sagot. Okay? Gets yan, pare. Next. The number 66187.00 has how many significant digits? O, tandaan, pag nag-start yung sa number, tapos may 0.00, sama mo lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7. Ayun Okay, next. O, dito naman tayo. Magagamit na naman tayo ng cycle. May technique yung canon dito.
Pag nakikita mo yung LCD, ay LCM, gagamit tayo ng apps. Yan, apps. Sa cycle. Yan, papakita ko sa inyo. Guys, ganito siya. 'Di ba pag LCM, pipindutin mo yung apps. Nakita mo yan, LCM 7 syempre. Tapos susulat natin yung given na 20. Then magkakama tayo, 'di ba? Shift alpha mo. Hindi, I mean shift ito comma, yan. Tapos 21, then shift ulit. Kita mo naman yung comma na yun, 'di ba? Ayan. Then 22. Yan. Lalabas na yung sagot diyan. Kung saan is 4620. Next naman guys is apps ulit. Then 7. Yung 15 seconds. 10 pa lang mauna. Then 15. Then 20 seconds. Ang sagot natin is 60. Pero, walang 60 sa multiple choices, di ba? Then, try natin isa-isa. Una muna is yung 1,000 para sure. Di ba? Decimal siya. Para malaman natin sagot kasi dyan, dapat hindi siya naka-decimal. So, try natin yung sagot na 3,000 talaga. Then, pag dinivide mo siya sa 6, di ba? Sakto siya. Wala siyang decimal. Kasi kung sa iba yan, try natin yung sa C. Diba, decimal din. Tapos sa 4,000. May mga ganyang problem. Kaya ingat kayo dyan. Yun lang. Next, sa GCF naman tayo guys. Pag sa GCF hinahanap, try mo yung GCD ni. GCD yun. 150. Then, 225, diba? Ang sagot is 75. Ayan yung sagot dun guys. Next. LCM ulit. Ayan. 7. Up 7, diba? Then 15. Then 18. Ayan. 90 lumabas. Okay? Yan lang. Next guys. GCF naman. GCD 70, then 12, diba? 112. Ayan. Ang sagot natin is 14. Basic.